Hello, magandang gabi walking listeners. Welcome back sa channel natin, ang I Walk You Listen. Episode 37 na tayo tonight. At habang binabagtas natin ang tahimik, pero maliwanag na kalsada ng syudad, samahan niyo uli akong maglakad habang nagse-share ng isa na namang matinding kwento mula sa internet. Tonight's story, Barkada Social Media Betrayal. Ipinagkanulo ko ang best friend kong ginamit ang mukha ko sa dummy account pambuli. Guys, hold up lang muna. Napatigil talaga ako habang nag-scroll sa Reddit kanina kasi, as in, grabe yung intensity nito. Legit na mapapanapano ka bro. Kana lang talaga kasi halo-halong toxic energy at betrayed trust ang bumungad sa feed ko. Pero bago natin simulan ang kwento, shoutout muna kay Hanzelos. Salamat sa laging pag-comment at panonood sa ating mga kwento. Kaya ikaw kung hindi ka pa naka-follow, tap the follow button. I-set up natin ang eksena. Si OP ay isang simpleng college guy na low-key lang ang buhay. Si OP may kabarkada at itinuturing na best friend. Tawagin na lang natin siyang Josh. Sila yung tipo na laging magkasama, solid sa inuman, at parang magkapatid na talaga ang turingan. Pero eto na nga, nitong mga nakaraang buwan, napansin ni OP na biglang naging iba ang trato sa kanya ng ilang mga kaklase nila at maging ng ibang tao sa campus. Yung tipong tinitingnan siya ng masama, umiiwas yung iba sa kanya at pakiramdam niya ay may phantom issue na binabato sa likod niya. Hindi niya mawari kung bakit hanggang sa may isang kaklase na naglakas loob na mag-forward sa kanya ng mga screenshots mula sa isang dummy TikTok at Facebook account. Dito na sumabog ang malupit na drama. Nung binuksan ni OP yung profile, nanginginig siya sa galit. Ang profile picture, mukha mismong ni OP, ang display name, variations ng pangalan niya, at ang content, pure toxicity. Ginagamit yung account para mang-troll, mangharas ng mga babae sa campus, at magkalat ng mga maling chismis tungkol sa ibang tao. Pero nung ininspeksyon pa ni OP ng mabuti yung details at screenshots, may napansin siyang kakaiba. Yung phrasing ng mga salita, yung mga specific slang, at yung kaalaman sa mga personal na sekreto ng mga biktima. Iisa lang ang pwedeng nakakaalam nun, si Josh. Hindi makapaniwala si OP. Para makasiguro, gumawa si OP ng sariling paraan para matrack ang IP at contact info na nakatali sa dummy account sa tulong ng isang tech-savvy na kaibigan. Nung tinrack nila yung IP, lumabas ang phone number at recovery email ni Josh. Ang pinakamasakit pa rito, ginagawa pala yun ni Josh para sirain ang reputation ni OP dahil low-key na insecure at selos pala ito sa atensyon na nakukuha ni OP sa circle nila. So ano ang ginawa ni OP? Hindi siya nakipagsuntukan. Mas malupit ang ginawa niyang resback. Dinownload niya ang lahat ng ebidensya, logs, screenshots, at proof na kay Josh nakapangalan ng account at ipinasa ito sa University Student Council, sa guidance office, at sa parents mismong ni Josh. In-expose niya ito sa mismong GC ng buong batch nila with receipts. Nasuspend ito sa school, nawalan ng mga kaibigan, at napilitang mag-issue ng public apology. Sa huli, justice was served. Nabawi ni OP ang pangalan niya at na-realize ng lahat na siya ang tunay na biktima. Minsan talaga, yung taong pinagkakatiwalaan mo pa ang magdidikit sa'yo sa kalokohan. So anong sa inyo rito guys? Tama lang ba ang ginawang pagpapakalat ni OP ng receipts kay Josh? O dapat dinaan muna sa seryosong usapan ng silang dalawa lang? I-drop nyo ang saloobin nyo sa comment section sa ibaba. Don't forget to like, share, and subscribe. Kita-kits ulit tayo sa susunod na lakad. Mag-ingat kayo palagi sa pag-uwi.